92.3 FM, our favorite music radio ka-vibes, ang lupet! Magandang afternoon sa lahat ng mga ka-vibes natin sa Metro and Mega Manila at sa lahat ng mga nakatutok sa atin all over the world. Luzon, Visayas at Mindanao, syempre naman napakalakas po natin sa ating taga Cavite, sa mga nakikinig sa atin sa Pampanga, sa Tagaytay, sa Baguio at Bacolod sa 102.3, sa Jensen sa 97.5, sa 101.9 sa FM Radio Davao City at sa 89.5 FM Radio Davao del Norte. May nag-chat sa akin kanina, pasensya na nakababa na daw sila ng sasakyan, pero sabi niya, kami po ay nakikinig sa inyo dito ngayon sa Bacolod. Congratulations, napakalakas ninyo dito. Shout out kay Raina Keblar, kay Iwi, at sa lahat ng prod ng Slow. Sabi niya, grabe, kahit sa mga paradahan, kayo po ang pinakikinggan, DJ Jaiho. Uy, maraming salamat. Di ba nga? Siyempre daw 5:18. Oo, baka nagtaka kayo kung bakit inuna natin yung ating daily top 10 countdown. Kasi nga po, di ba, like what I've said kanina, sobrang bumuhos po yung ulan. May mga kalsada na talagang hanggang gutter na o lagpas gutter na yung inabot ng mga nagpagtaas ng tubig. Pero walang makakapigil dahil eto na, kasama na po natin. Unahin na natin syempre, please welcome live sa programa, the man of the hour. Ayan, eto na. Please welcome Manix Caranzo. Hello, Hello, magandang hapon mga ka-vibes. Kamusta yes, kayo? Eto na. Alam mo, excited ako. Sabi ko pagdating niyo, Sir Manix, sabi ko, ganda-ganda ng skin mo. Nakakainggit. Glowing. Hindi mo na kailangan kung may ilaw pa. May ilaw pa. Nainggit nga ako eh. Gusto Sa susunod magdadala. Nang ganyan pa ilaw. Di ba maganda yung dating niya? Parang glowing na glowing talaga. May natutunan kang bago. Kailangan may sarili kang ring light. Yes. Oo. Kamusta? Yun, mabuti. Oo. So, super busy namin ngayon. Maraming salamat syempre sa iyo. Thank you. Simula nung nag-guest ako sa DZMM? DZMM, yun, mas nakilala yung Kosho Lane, mas nakilala yung management namin. Kaya malaking masasalamat namin sa inyo. Thank you so much, of course. Hindi, ito sobrang kami ang nagpapasalamat talaga kasi alam nyo po, nagulat ang buong kumpanya, 'di ba? At lalo na yung 92.3 kasi ang dami pala naming mga listeners na fan at nanunood sa mga contents ninyo from Manix Fam. Totoo. Pero kahapon nga, nung we started guessing Ace Nick at saka Kathleen, parang na-introduce natin talaga ng bonggang-bongga sa kanila kung ano ang hindi na siya basta Manix Farm lang, hindi siya basta Manix House, Manix Management na siya kung tawagin talaga. Yes. We all know, na-mention ko na rin naman na si Sir Manix po ang discoverer ng ating big winner from Gen 11 ng Pinoy Big Brother, si Fiang Smith, na napaka-busy. Sobra po. Diba? Meron siyang Metro Manila Film Fest, ang Haunted Carnival with the Inay Maria, the Diamond Star. Ito unang tanong ko agad-agad sa inyo, Sir Manix, syempre, papaano ka ba kumukuha ng mga artista mo? Kasi syempre dati, ano lang to, parang yung brand mo, which is yung sa Prestige, tapos dumating sa punto na halos maraming kabataan ang gustong mapabilang sa Manix Fam. Pero hindi naman lahat tinatanggap mo. Yes. 'Di ba dapat parang may star quality? Yes. Papaano ka nakakakuha or nakaka-discover ng, sige, pasok ka? Ganon. Pag may mga gusto, pinagbibigyan namin sila ng chance makapunta sa bahay. So, binibigyan namin sila siguro mga 1 to 2 weeks. Or kung may potential yung bata, pinapa-extend namin hanggang 3 months. Tapos kung tsaka na namin sila ipapapirma or ng contract. pag-stayin. Mm-hmm. So,
pag 1 week pa lang parang hindi ka muna Hindi pwede? ready. Ay. Hindi ka pa ready or siguro balik ka na lang. Ganun, naiintindihan naman nila before sila pumunta doon. Magbigay naman tayo ng instances kung paano yung mga hindi napapirma. Hindi naman siguro dahil ayaw nyo. Pero yung sabi nga, hindi ready. Kumbaga sa prutas, hindi pa hinog. Yun, so parang hindi pa sila masyadong seryoso, yung parang gusto lang nila itry, pero yung puso nila hindi pa buo para doon sa mga gagawin. Kasi syempre doon sa bahay, everyday may vlog, everyday may ginagawa sila aside from school. So may mga activities sila, ngayon nagda-dance lesson sila. So Nag-start na? nag-start na kami. Wow! So para syempre, para pag may mga mag-invite, ready silang may ipe-perform. May ipapakita, Yes. 'di ba? Totoo. Siyempre, balikan natin, no? May mga nasaktan ba? Doon kunyari, may mga moment na, sorry hindi ka muna qualified para pumirma ng kontrata. Kailangan siguro balikan na lang ulit next time. May mga na-encounter ka as manager, ha? Siyempre, na parang, sir. Parang sa stake kasi nila doon, parang alam nilang wala silang pinakita. So parang tanggap na nila. Parang, yung iba parang gusto lang, ano bang meron doon? Anong gusto ko ma-experience doon? Parang, Oh, nararamdaman mo rin ba yon, Sir Manix, na merong mga pupunta lang doon just for the sake of gusto na nilang magparami ng followers? yung iba, pero sa amin okay lang naman. Dead ka naman sa mga ganon. Pero di ba, syempre, parang feeling ko, pag, like ako feeling ko pag ganyan, parang, feeling ko darating sa punto na parang, baka mamaya ginagamit lang kami or ako, na baka, na-feel ko na, hala, betrayal ito, pagkatapos na dumami yung followers, parang nagsulo na siya, umalis na siya, may ganon ka ba minsan? Meron, may mga ganun. Meron pa yung sa mga YouTube, pag mga monetize na, biglang magsosolo. Pero syempre, nare-realize din nila na pag wala na sila doon sa Sa bahay. yung views nila is hindi na rin katulad ng dati. Parang Talaga. Kasi alam mo, grabe, isa sa talagang na-in love ako with you, Sir Manix. Tsaka yung sa mga alaga mo talaga is yung yung unity sa isa't isa. Kasi kahapon, like, nakakwentuhan natin ng Kathleen, tapos nakakwentuhan din natin ng A-Snake, at nagsama na tayo sa iba't ibang mga events sa PNGB, di ba? po. Sa isang event kung saan tayo yung mga invited guests ng PNGB. Hi, kaila Madam sa Cavite. Oo. Nakita ko talaga na parang nagtutulungan. Yes. Nagko-content together. Parang pag meron pong nahuhuli, 'di ba, meron pong di naman lahat 'yan pantay-pantay yung mga views. Pag may mga nahuhuli, sila hindi ko sakit, tinutulungan nila para medyo mapansin, walang maiwan sa mga grupo nila. walang maiwan sa laylayan, Ganon. 'di ba? Ganon. And Oo. yun nang medyo maganda sa amin ngayon. Unlike before na parang may kompetensya. Ngayon Kasi wala na. ngayon wala. Kasi before, yung ibang nakuha namin is may mga followers na kahit papaano. So sila lahat ngayon from zero talaga. So Totoo. parang sabay-sabay silang parang Umangat. umaangat ng paunti-unti. Siguro yung friendship parang ayaw nilang may maiwan. Oh, yes, maganda 'yon para lahat. Isang grupo, Manix Management. 70 katao, tama? Ganun po. Or lagpas? 72. Mga 72 katao. Hindi sumasakit ang ulo mo? Si Amanda. Si Amanda ang sumasakit ang ulo, oo. Kasi si Amanda ang tagapagalit. Tapos ako mag-spoil na parang okay lang yan. Pagpahingain mo naman yung mga ganon. Kumbaga siya yung naatasan for the management Yes. part. Tapos pag ako, wag na, sa bukas na, hindi na nila kaya yan. Totoo. Ganon. Kaya siya yung balang bad guy. Oo, kumbaga siya ang evil stepsister sa Ganon. Cinderella, 'di ba? Ganyan ang eksena. Oo. Balikan lang natin. Let's trip down memory lane kahit Friday ngayon. Syempre, isa si Fiang. Yes. Actually, si Fiang yung pinaka parang naramdaman namin kung paano ka magmahal. Yes. 'Di ba? Sabi ko nga, nakita natin nung ginanapang big night nila Fiang sa ASAP Studio. Yes. Full support kayo mula sa pila hanggang sa loob mismo, hanggang sa i-anunsyo. At nung may mga videos pa, Sir Manix, na nakita ka ni Fiang na yung reaction niya after sa loob ng bahay na pagkataga-taga nakita niya kayong grupo. Grabe yung naging soft-hearted. Yung, na-miss ko tong mga to, ganyan. Balikan lang po natin. Saan nyo nakita si Fiang? Paano nyo siya na-discover? Same scenario po sa karamihan. Nag-visit sila doon kasama ng mga friends niya, sila Yesha, yung kwadro na tinatawag namin doon. And then
di ba maingay si Fiang, Kalog, and parang sabi ko, maganda tong Karakter. May dito. personality na Yes. kaagad. Oo. Tapos medyo, nung time na yon meron na rin ng kahit papanong followers. At namin, sige, parang good catch to. Totoo. Ano natin, pa-stay natin. And pasign natin, yes. Pero Pero nung after pumasok ilang- siya, may million followers na siya? Parang meron. Meron na. Talaga. Pero syempre, umabot na siya ng pa 12 million na ata siya ngayon, di ba? Ganon din yung mga, ikaw din. Almost 12 million na subscribers and followers ka na rin, di ba? Ganyan. Kamusta ka ngayon as a manager na nakikita mo na, di ba? From successful concerts, successful movies, tas bagong pelikula na naman, successful series, and na-nominate din sila, di ba? Yes. Nominated sila sa Asian Outstanding Awards sa Korea. Ano pong feeling sa ganitong mga nakikita mo sa mga alaga mo? Proud na proud ako, and syempre sinasabi ko sa sarili ko na hindi ako nagkamali sa pagpili dito. Sobrang hanggang ngayon kasi nag-shoot siya sa bahay nung Recent lang. Tapos ganun pa rin, same. Sobrang bait, sobrang walang masamang tinapay, sobrang parehas pa rin. Hindi nagbabago. Hindi nagbabago. Correct. May kitanong ako. Di ba syempre kapag kunyari, nung panahon na siya nasa Manix Fam, parang syempre ikaw lahat. Sabi nga nila nung mga bata nakakatsikahan natin mula sa school supplies, uniform, buffet ang pagkain ng breakfast, ng lunch, ng dinner, spoiled talaga. May service, ganyan. Dahil kumikita na si Piang, may narigaluhan ka na ba niya? Or meron na ba siyang binigay na kahit hindi mamahalin or something in return na parang, sir, thank you so much. Parang Siguro ganun. sa mga words, ganyan. Kasi siguro sabi niya, hindi ko na siguro to Kailangan. Parang siguro sa mga ano na lang, mga chat-chat. Kung paano kanya kinakausap. Ano po yung hindi niya malilimutan at na-touch talaga kayo na sinabi sa inyo ni Fiang? Na parang nagpapasalamat siya sa mga lahat-lahat. Nang naitulong. Apa. And everything. Ayan, bongga. Siyempre, di ba, nung last time, bago tayo naghiwalay, nung magkakasama tayo, nag-birthday ka. Apa. Yon, belated happy birthday mula sa 92.3. Thank you so Ayan. much po. Gusto naming malaman, syempre, nakita namin you spend time sa Bangkok, sa Thailand. Apo. Kamusta yung birthday celebration in Yun, Bangkok? medyo nasobrahan kami sa prutas. Ay, talaga. Yun, medyo CR kami ng CR. Kasi sobrang sarap ng mga prutas. Ang lalaki kasi. Tapos, ang tatamis. Ang tatamis, yes. Yun, medyo sabi ko sa susunod wag na masyado kasi hindi kami Enjoy. ng CR. Then, doon, bumili rin ako mga damit ni Fiang for the shoot. Wow. Ganon. How about sina Koske at Shalane, may pasalubong ba? Mga may mga inhaler. Yan, mga inhaler. O, eto na, syempre. Sir Manix, babalikan kita later. Sabi nila dito, ang tagal-tagal naman. Sabi nila dito, ang tagal-tagal naman Ano daw. na kayong paki sa akin? Oo nga, ang lagot kayo talaga. Nagko-comment sila, hashtag Kosha, pero in fairness, sabog na sabog din yung hashtag Manix Carancho, hashtag Kosha Lane FMR, hashtag Banana Crew. O, eto na. I-welcome natin, Sir Manix. Yes. Kumbaga, kung dati may Fiang ka, may Johannes ka, at marami pang mga artista nang galing sa Manix. Ngayon, itong Manix Management na nilaunch natin kamakailan, napakarami ring mga bagong love teams ang talagang sinusuportahan, hindi na lang po online. Kasi slowly, ginagawa na po natin ang paraan para maipakilala sila sa mainstream. Sabay-sabay, i-welcome po natin mga ka-vibes all over the world, Koske and Shalane. Hello! Ayan. Bumati kayo isa-isa. Let's start with, of course, ladies first, Koske. Hindi, charing. Hindi. Shalane, let's start with you. Ayan. Hi po, good afternoon. Yes, good afternoon. Anong feeling? Nandito na kayo sa studio. Sobrang saya kasi first time namin dito. Siyempre, hindi lang pakilig yung ibibigay namin sa inyo. Oh. Papasayahin namin kayo ngayong hapon. Yes, Koske. Hello mga ka-vibes, good afternoon mga ka-vibes. Ito nga pala si Koske ng Manix Fam. Yes. Or also known as pag magkasama kayo, kayo ang... Koshilane! Eto na, syempre, agad-agad. Anong feeling na parang pinag-usapan namin, di ba, kung paano na-discover, paano pinapapirma, ganyan, o paano nagtatagal sa Manix Fam. Paano nagsimula itong si Shalane muna at si Koske na mapabilang sa Manix Management? Ako po nun, meron po kasing audition sa Manix. Tapos po, nag-audition po ako nun.
Tas nakuha po ako. Mhm. Unti-unti po noon nakikita nila sir na may potential. Tas lagi ko po ginagalingan sa mga vlog. Pinapakita ko po talaga na kaya ko, ganun. Tapos, ayun po, pinapirma na po ako nun ni sir ng kontrata. Pero bago po yung tinanong ako ni sir kung ano ba, totoo ba, tanggap mo ba lahat, ganyan. Yung ano po, buo ba sa puso mo yung pagpasok mo sa Manix? Then ako naman, sagot ko talaga, yes. Yes na yes. Kasi sobrang daming nangangarap na makapasok sa Manix Management. Tapos ako nakapasok na ako doon. Sasayangin ko pa ba? Correct. Pero bago ang pagpasok sa Manix Management, ikaw ba kahit sa bahay nyo dati, mahilig ka na mag-content, mahilig ka na gumawa ng mga videos, ganyan? Opo. Ano yung mga sa tingin mo na parang nung hindi ka pa part of Manix, nag-trending na video na ginawa mo? Siguro po yung mga gumagawa ko ng mga kabaliwan na video. Yung mga Very nakakatawa lang random po. lang, tapos Opo. nakakatawa Tapos lang. nag-a-day in my life po ako. Ganun lang po. Ay, yung ano, effort, yung ilalagay mo yung cellphone mo sa Opo. kabilang side, tapos kanya babangon ka, ganyan. Opo. Pero ang totoo naman talaga, nagising ka na talaga. Di ba, nauna ka lang nagising talaga, parang bongga, di ba? Yes. Pero nag-aaral ka before. Opo. Sabi kasi ni Sholane, kinausap ni Sir Manix, yung parents nyo, nung kinuha siya para pag-aralin. Opo. Ganon din ba sa'yo? O ikaw yung nauna dun kay Kasi kapatid mo siya, di ba? Mas nauna po ako nun kay Ate Shalane. Ganito po yun. Ayan. Fourth quarter na po nun. Oo. Tapos po, may pasok pa nun, patapos na. Mhm. Eh, ayoko po talaga nun umuwi kasi nga, parang ang saya talaga sa Manix. Ayoko na Oo, umuwi. oo. Kaya ginawa ko po nun, di ko na tinuloy. Alin? Yung pag-aaral ko po nun. O, pero ngayon, back to school ka. Opo, bagsak. Ayan. Ang nasa isip ko po nun, bagsak din naman eh. Ayan, oo. Pero syempre, nung nasa Pero Manix ngayon po One yung ka nasa na. Manix na po, pinag-aral po kami ngayon ni Sir. Wow. Kaya sabi ko po nun sa sarili ko, mas gagalingan ko na lang sa susunod. O, Sir Manix, nung nakita mo si Shalane, syempre, di ba kung Kefyang yung character dahil maingay siya, ano yung nakita mong katangian na parang, ay, meron akong bagong na-discover na naman na gem. Oo. Ay, nako naman talaga si B. Hi, B. Ayan, go. Ayan, sabi ko, parang hindi mahihain tong batang to. Mhm. Sabi ko, malaki yung potential, kumakanta-kanta din siya, sumasayaw-sayaw din siya. Kaya sabi ko, pwede to. Tapos, ano lahat ng ipagawa mo sa kanya, Ginagawa niya. gagawin niya, hindi siya nahihiya. Mhm. Kasi parang ako, pag may nag-audition tapos nahihiya, sabi ko, sayang naman yung opportunity. Kasi, Andun eh. isang beses lang kita tatanungin eh. Parang Totoo. gano'n. Tapos pag sinayang mo yun, wala na. Ang hirap, parang hindi na maganda yung tingin ko. Nado-turn off ka agad. Kailangan pag tinanong mo, dapat, ay, Sir Gina G, laban na laban. Ganon. Sayaw, ganyan. Grabe, sobrang kahit i-alarma na siya. I-alarma, ayan. Lahat. Gina G siya. Kasi from Cavite to Pangasinan, ilang oras? Ano po yun? 6 hours po. Oo. 6 hours. Tapos pagdating doon, parang hindi galing sa biyahe yung energy. Kailangan Kasi madaling ganon. araw siya dumating eh. Opo. Ay, so talagang Tas pagdating mo doon, tinodo mo na. Opo. Tinodo na Alarma talaga. ko. Ibang level din naman. Oo. Pero go lang po ako nun. Laban na laban, Opo. kahit inalarma ka nila. Opo, sobrang saya ko po kasi. Nandun ka na. Nandun na, sasayangin pa ba? Totoo. Kita mo naman, 'di ba? Isang patunay lang, living proof, opo, na kung gusto mo talaga, hindi ka dapat magkakapetiks-petiks kasi that's the only time for you na maipa-discover yung sarili mo. Kaya minsan, 'di ba, yung mga nag-audition, pag hindi bukal sa loob nila, pag inutos ng magulang, hindi talaga lumalabas yung galing ng bata kasi parang ayaw naman talaga nila. Pero yung sa'yo, pagdating mo, kahit pagod, kahit natagtag ako sa biyahe, ilalabang ko to. Ganon, Opo. di ba? Buti naman na talagang napatunayan mo na eto ngayon, maraming nagmamahal at maraming sumusuporta sa inyo. Di ba? Ikaw naman, Koske. Hello po. Hiroshimase. Charing, Japanese. Hindi, ayan. Ikaw naman, di ba, all the way from Japan? Opo. Yeah, o paano mo naman nalaman ng Manix at paano ka na-discover ang Manix Management? Na-discover ko po yung Manix. Lapit mo yung mic na ka, ayan. Na-discover ko po yung Manix around last year po. Tas Talaga? nagla-live lang po ako. Then biglang may pumasok po na isang handler ni Sir. Tas doon lang po ako kinuha. Talaga? Sabi ni ni Shalane saka ni Keith, yung parang naghahanap ng mga marirecruit. Apo. Kumbaga merong talent scout din. Yes, okay. Nakita ka na sa Japan ka pa nun dati, hindi naman. Hindi naman po. Oo. Sa Pinas po ako. Pero sabi ng mama mo, talagang nagpaalam ka daw talaga na gusto mong itry, gusto mong subukan na Opo. makapasok. O bakit naman trinay mo agad-agad? At a very, very young age, bakit mo ginusto yan para maka-help sa mom?
Hindi po kasi pong nasa bahay po ako, tambay lang din po ako sa bahay. Oo. Kaya sabi po ni mama, bakit hindi lang po ako payagan para mas maganda na naman po sa Manix. Oo. Tsaka mas masaya po. Totoo. O sir, nung nakita niyo naman si Koske, paano naman, syempre, may scout, tapos pinapresent sa inyo, ganyan. Ano naman yung nakapagpasabi sa'yo na, ay, G-get. Sabi ko parang ang cute, parang ang inosente ng Yes, itsura. totoo. Tapos sabi ko nga parang si Ryan. Ryan Bang, oo. Tapos, Parang gano'n. Sabi ko, sige, try din natin. Tapos, tinitin na din kasi namin, kahit na kasi magaling yung bata, kung hindi marunong makisama sa mga, kung maraming, may arte. or hindi marunong makisama. Oo. Yan, parang kahit na talented ka, Wala. kasi mag-aaway-aaway yan eh. Totoo. O, tapos nung nakitaan niyo siya, anong talent naman ni Koske? Magpa-cute lang po. Mag-backyard. Ganun. Sumayaw. Magpakilig. Magpakilig. Oo. Speaking of magpakit at magpakilig, wag nating patagalin, Sir Manix. Idire-diretso na natin to. Binabasbasan nyo naman ako, di ba, na magtanong ng mga kung ano-anong katanungan. Kahit ano, lalaban natin yan. Okay. Dahil first time ng Koshilane, alam mo, sabi ko nga, parang I hosted Catherine and Danielle before. I hosted James Reid and Nadine Samonte, Enrique Liza, Fiang JM, at marami pang mga love teams sa industriya. Lagi ako nag-host. Dasbia and everything, lahat dumadaan sa programa ko. Naloka ko talaga na maraming nagme-message sa akin mga kabataan at sinasabing, DJ Jai, Mama Jai, i-video greet nyo naman kami kay Koske at kay Shalane. Sinong nauna sa inyo sa Manix Management? Ako po. Si Koske. Tapos, sumunod si Shalane. Okay, so nung nakita ni Shalane si Koske, paano? Ano yung nangyari? Nung una mong nakita si Koske, ayan, oo. Wala pa po ako nun sa Manix. May gusto na po talaga ako kay Koske. Kaya yung nakapasok po ako nun sa Manix. Sobrang saya ko. Tinanong ako ni Sir, sino gusto mo ka-love team? Si Koske nagpapakit dun sa may upuan ni Sir. Kung saan nakakait si Sir. Nakaganon siya. Galing ko lang Sabi yung ko, top school. siya po. Wala na talaga kahit sobrang daming pogi dun. There will be no ordinary days for you. Okay. So, nung sinabi mong siya po, anong sagot ni Sir Manix? Okay. Oh? Talaga? Si Sir naman po kasi kung sino po yung gusto namin, support naman po siya. Talaga? Bakit mo siya nagustuhan? Napapanood mo na siya dati, nag-live? Sa mga TikTok niya po, sobrang cute niya kasi. Saan ka kinilig sa kanya? Sa itsura niya po. Oh, talaga? You don't have to search no more. Ikaw naman, Koske, ngayon mo lang ba nalaman yan? O alam mo na yan na napagkwento niya na, o alam mo, nung una kita nakita, ikaw yung gusto ko kagad. Nakailang kwento na po siya. Oh. Anong na-feel mo naman, syempre? Masaya po. Kasi, parehas pa kami na nararamdaman. Ah, talaga? Bakit? Nung nakita mo si Shalane, kamusta naman? Anong feeling? Parang naano po sa kanya kasi siya lang po yung bagong punta lang po pero na po agad nagpapansin na po agad siya nakikisama na po siya agad. Totoo? Opo. Kung nagustuhan sa'yo ni Shalane, yung facial feature mo na cute ka, ano naman ang nagustuhan mo sa facial feature o kaya kay Shalane mismo? Sa pakikisama ko po sa kanya araw-araw. Paano ba siya? Mabait, cute lang. Tapos, Ganyan lang. pinapakinggan ka naman niya? Opo. Paano yung cute? Wow! 'Cause I'll be right there beside Bakit parang kilig na kilig ka naman, Shalane? Bakit ka natatawa? Nakakilig yung mga music. Yung music ba talaga? Okay. Gaano na kayo katagal na magka-love team as Koshilane? Love team ha, hindi yung totoong buhay ha. As love team, gaano na katagal ang Koshilane as love team? Magsa 7 months na. Magsi 7 months. Sa 7 months na yon, sino yung unang mas nagpapapansin bukod dun sa, okay, love team tayo. Syempre, di ba, it's a team effort. Hindi pwedeng ikaw lang sila, hindi pwedeng ikaw Koske, kailangan dalawa kayo, may pagkakaintindihan kayo. Kagaya ni Keith Lane, kagaya ni Ace Nick, na parang si Ace, inamin niya talaga na gusto niya si Nika. Di ba? Sa inyong dalawa, sino yung unang, sinabi ni Ace na nagpapapansin talaga siya.
Oo. Sa inyong dalawa, sino yung nagsabi na parang, paano ba tayo mag-work? Let's break the ice. Kailangan meron tayong mga bagay na pagkakaparehas na gusto. Yan. Siguro po ako. Ano? Paano? Kasi lagi ko po siya ina-aware na dapat ganito tayo, parehas tayo lagi ng suot, couple. Ay, Nagkakasundo naman po kami sa ganun. Ikaw, pag sinasabing gusto niya mag-couple, Sinusunod ko lang po siya. bakit mo sinusunod siya? Lagot siya sa akin. Ah? Ay, ina-under mo si Koske? Hindi naman po. Ano? Nagpapa-under din eh. Talaga? O, paano? Kwento niyo naman, syempre. O, kwento mo na. Kwento mo, Koske. Sinusunod ko lang po siya kung saan po siya masaya. Ano bang mga nakapagpasaya kay Shalane? Pag sinusunod ko daw po siya, masaya daw po siya eh. Totoo. Tulad ng? Pag couple din, pag susot namin ng couple. Tsaka pag wag siya lagi matulog, wag siya tamarin, nakikinig naman po siya. Ah, taray. Nagkaka-chat din kayo kahit magkasama kayo sa bahay. Mas nag-uusap po kami personal. Ano mga pinag-uusapan nyo? Ano pinag-uusapan nyo? Siyempre po madalas about sa work, kung ano yung gagawin namin. Ganon, kumain ka na ba? Wala. Grabing kilig naman yan ni Shalane. Hindi, Bakit ganon? kung kumain ka na po ba? Kasi ako madalas ko siya tinatanong kasi lagi po kami lagi nakain sa labas. Eh siya, wala naman lagi tahimik kasi. Sino mas malakas kumain sa inyong dalawa? Parehas lang si Kusok eh. Anong favorite food ni Koske? Mga Japanese food, samyang. Si Shalane? Actually, mahilig siya sa lechonata. Ano bang hilig ni Shalane? Opo. Lechon? Ah, talaga? Oh, alam Tapos naman pala. Tapos mga milk tea po, ganyan. Basta mga fast food. Okay, sa 7 months, hindi pwedeng hindi kayo nagkakaroon ng alitan. Hindi pwedeng nagkakaroon ng tampu-tampuhan, di ba? Ganyan. Kapag ka nagkakatampuhan kayo, oo, sino yung mas unang nanunuyo? Ako po. Paano? Bakit nagkakatampuhan? Kasi po- Ano yung pinagkakatampuhan? Kasi po minsan, pag di po kami nakakapag-TikTok, nagagalit po ako sa kanya. Tapos, bigla ko na lang po siya di pinapansin. Tapos? Hanggat hindi po siya nagfe-first move sa akin, dead ma. Wow! Gabi nila first move! O, paano gagawin ni Koske pagka galit ka, pag di mo siya pinapansin, dead ma ka, ganyan? Pag pansin ko po, tumatagal na po ng 2 araw, di niya po ako pinapansin. Oo. Babawi ka na. Babae na po. Papakapaba na po ako, tapos suyuin ko na siya. Oh, sige nga, sample naman para makita naman namin kung paano kayo manuyo, syempre, 'di ba? Okay, kunyari magkaaway kayo ngayon, Shalane. Tapos hindi kayo okay. Tapos nakita na ni Koske. Papaano mo siya sinusuyo, Koske? Shiling. Turo na kasi TikTok na tayo, Shiling. Hey, dun ka kaila Ella Dax, sumama ka sa mga babae, dumikit-dikit ka! Alam mo namang nagsiselos ako, di ba? Dumidikit ka pa sa mga babae na yan. Hindi na nga eh. Hindi. Dumidikit ka talaga. Alam mo namang ang bilis-bilis kong magselos, tas ginagawa mo pa yung, alam mo yun, dapat dumidistansya ka kung alam mo saan ako nagsiselos, di ba? Tapos alam mo naman, di ka talaga nagsiselos. Nagsiselos ako. Nagsiselos ako pag nakikipag-TikTok ka sa kanila. Hindi naman ah. Hindi naman. Kay Lian nga, pumayag ka nga eh. Ito tayo, ngunit sa huli palagi. Di ko naman ginusto may pag-TikTok kay Lian eh. Kahit na, sabihin na natin di mo ginusto, maisip ka naman para layuan siya. Bakit sino ba siya para pansinin mo, no? Ba't sino ba kasama ko siya. ngayon? Okay. Tapos, paano ka naman, pag kunyari siya, umamo ka na, pag tinanong ka, ba't sino bang kasama ko ngayon? Kahit na napakarami mong pangalan binanggit, ikaw ang kasama niya ngayon. Anong sasabihin mo sa kanya? Okay, sorry na din. For all the wrongs I repeated, the world was to blame. Diba?
Sir Manix, alam mo, deserve namin ng parang mini-series ng dalawang to. Ganon? Abangan? Abangan? Maggagawa kami ng short film. Ay! Abangan ng short film. I-shoot na siya this August. Yes! O, ayan na. Instant ayuda na kagad yan. Congratulations! Oo, yan. At syempre, gusto ko rin malaman, 'di ba? Ano na yung pinakamalalim na napag-usapan nyo bilang magka-love team? Kasi 'di ba, it's not always butterflies in the stomach. May mga pinagdadaanan kayo na parang may problema ako sa ganito, may problema ako sa ganyan. Paano? Siguro para sa akin po, yung mga napag-usapan namin na umabot talaga kami ng hanggang tanghali, nag-open up siya sa akin. Mula Ano- anong oras? Maaga yun, di ba? Hanggang ano na? Madaling araw? Umaga Mga na, 6 yata yun. Tapos Hanggang? umabot na tayo ng tanghali. Mhm. Nagkikwento po siya, tapos napaka-random niya. Kahit anong kinikwento niya sa akin, pinapakinggan ko na lang. Ayun. Yun. Anong feeling naman, syempre, di ba napaka-importante na there is someone who listens na sa sinasabi mo instead of like sermonan ka, yung magandang nakikinig sa sinasabi mo. Anong feeling, Koske? Masarap po sa pakiramdam na meron pa rin pong tao natitiran na nakakaintindi pa rin po sa'yo. Anong message mo kay Koske, kay Shalane sa ginagawa niyang pakikinig lagi sa'yo at yung nandyan siya for you? Sana palagi ka pa rin nandyan kahit na may tampuhan. Basta alam mo na. Basta ako, sabi ko lang po. Wala pa. Wala pa ba? Sorry. Oo. Ikaw naman, anong gusto mong sabihin kay Koske na dati, crush mo lang siya, ngayon ka-love team mo na, ngayon sa'yo na nag-open up siya? Sobrang saya po. Tapos, Uy, titingnan mo naman siya sa sa magmata sa mata naman kayo ng message niyo sa isa't isa. kasi po, meron po siyang sinabi nun sa akin na Ano? nag-open up po ako sa kanya. Tapos sabi niya sa akin, tandaan mo, hindi ka man, awayin ka man ng iba dyan, kakampi mo ako, magtiwala raw ako sa kanya. Ganun po siya kabait. Oh, talaga? Kaya sobrang thankful ko rin po kasi ngayon na ako naka-experience ng lalaking ganyan. Sana all na lang talaga, 'di ba? O Koske, anong feeling mo naman na may isang babae sa ngalan ni Shalane na sinasabing naka-experience or ngayon lang siya naka-experience na nagparamdam sa kanya ng gano'n, na kahit na anong mangyari, andito ako para sa kayo? Kung ngayon man lang po siya na-experience ng ganyan na lalaki, mas pipiliin ko pa rin pong mas mag-improve para sa kanya. So sabi mo, Shalane, Shalane, Ano yan? Kakit. Shalane, papayag ka ba? Ano? Papayag ka ba? Ano nga yun? grabe yung Koske na nanonood sa atin. Sabi yung kaluluwa namin, hindi na namin kinakaya. Sabi dito, grabe na yung kilig, grabe na yun. O anong binulong sa'yo? Sagot ka na lang. Hindi ko nga po marinig. Papayag ka ba na? Na? Ano yun? Ano nga yun? Wala kang binubulong. Wala kang binubulong. Diba? Pero syempre, mag-thank you kayo sa isa't isa kasi ang love team ninyo ay napakalakas, diba? Napakalakas talaga ng love team ninyo. Okay, go. Game. Magpasalamat ka niyo. Shalane, thank you for being this, being that. Ganon. Game. Shalane, salamat sa iyo kasi simula unang nakita kita, ikaw pa rin. Tulad nga ng sabi ko, lokohin ka man ng iba, ako di kita lolokohin. Always thought that dreaming was for kids, just a childish thing.
thank you din kasi syempre marami tayong naging problema pero andyan ka pa rin sa akin. Pinili mo pa rin ako. Ba't pa naiyak At ka? sana piliin mo ako hanggang dulo. Ba't naiyak ka? Kasi po naalala ko kung paano kami nagsimula dati. Tapos ang layo na nang nararating namin. Sino mga gusto mong pasalamatan? Sila Sir po, tsaka sila Mami B. Lahat naman po eh. Go, Lahat sige. ng tumulong. Sabihin mo lahat ng gusto nararamdaman mo ngayon. Sabihin mo lahat na, totoo, malayo na kayo at malayo na, pero malayo pa. Give. Gusto ko lang po mag-thank you kasi syempre dati nahihirapan pa kami kung paano namin patataasin yung followers namin. Nagtutulungan kami. Then nag-success naman po lahat. Sana lahat ng love team sa Manix, lahat ng tao, lahat mag-success. Kung nasan kami ngayon, sana ganun din sila. Walang iwanan. Tulungan po kami lahat. Sir Manix, ano na-feel mo? Meron kang bagong superstars. Yes, parang naiiyak na ako. Naiiyak din ako. Kasi napakabait na bata. And like kung pinapaalala, sabi ko, kung saan man kayo, gagawin ko lahat para malayo yung marating niyo. Hindi na para sa akin, para sa inyo na. And huwag niyo sasayangin yun and huwag kayong lalaki yung ulo kasi lahat yan temporary. Pero bakit naiyak na rin si Sir Manix? Pero bakit me at dia tawagan nyo? Nickname po namin sa isa't isa. Yun ang ano nyo, call sa Opo. inyo. Totoo. Hala, hindi ko in-expect na magiging nakakaiyak ang ending ng Chikahan this afternoon. Masaya kami para sa inyo. Sir, message mo sa kanila bukod sa wag lalaki ang ulo. Galingan nyo lang lagi and kung sakali may mga opportunities na baka malay mo may produce sa inyo ng mga miniseries or ano, huwag kayong matakot mo kahit na Nandito kami. susuportahan namin kayo hanggang dulo. Basta huwag lalaki yung ulo nyo kasi ako makakaaway nyo. Lagi nyo lang galingan kasi malayo ang mga nararating na mga taong laging Napagkumbaba. mapagkumbaba at binibigay lahat. Koske ikaw. Naiyak na si Shalane. Tsaka syempre, alam mo, nakakausap ko yung mama mo. Sabi ng mama mo na natutuwa siya. Di ba napakilala mo na siya sa mama mo? Opo. Nakilala mo na mama ni... Napunta na po siya sa bahay. Ikaw, nakilala mo na rin mama niya. Opo. O, kamusta? Okay naman po. Sobrang bait po ni Tita Kat. Anong pangarap niyong dalawa as Koshelane na magawa sa industriya? Mag-success po kami parehas. Then sana pag nag-success po kami pa rin. I mean, magkasama pa rin po kami. Sabay kami magsasucess. Kasi for me, sabay naming sinimulan. Sana magtuloy-tuloy po. Ganon din po sana kahit hindi na po sa loob ng management, makasama ko pa rin po siya sa mga trabaho po sa labas. Sana parehas pa rin po kami mag-success. Kung sana makita ko kayo sa PBB, no? Mapanood ko kayo sa PBB. I-audition ko yan. Oo, mag-audition kayong dalawa. Or kung hindi man, hindi na ata kailangan ng PBB, Sir Manix. Parang diretso series na to. O, producer na lang ang kailangan, di ba? Baka meron dyan. Oh, I'm sure kung may nanonood po at nakikinig ngayon sa atin, opo, ito po Koshelane, 'di ba? Parang bago nating kinakikiligan, anong mensahe niyo sa mga fans? Kasi yung mga fans nyo talagang wild. May mga editor kayo all over the world. And nagulat ako hindi lahat bata. Meron ding mga titas talaga, yes. Sa abroad. Talaga Yes. nagpapasalamat sila sa akin na parang yung lungkot na nararamdaman nila is parang napapawi ng mga love team, especially ng Koshi. Totoo. Message nyo sa Koshelane fans. Ako, thank you po sa mga titas of Koshelane, lahat ng mga bata naming fans. Sobrang na-appreciate ko po lahat ng effort nila. Actually nga po, meron pong nakaabang sa amin ngayon dyan sa labas ng mga titas of Koshelane. Kasi gusto po nila kami i-surprise. Grabe po yung effort nila. Naghintay po sila dyan, bumili sila ng mga iso-surprise po nila para lang sa amin. Totoo. Koske. Hi Koshelane fans! Maraming salamat po sa inyong lahat dahil palagi niyo po kaming sinusuportahan at lagi kayo nanonood sa YouTube channel namin. Siyempre,
Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. At syempre mamaya kita-kita na lang tayo sa baba. Maraming salamat. Palakpakan natin, Koshelane. Hindi ito ang una at ang huli. Dahil pangako, ang Banana Crew sa 92.3 ay nakasuporta sa Manix Management. Diba? Sir Manix, pasalamatan natin lahat ng mga sumusuporta sa Manix Management. Ayan, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa Manix Management, kay Fiang, and sa lahat ng mga alaga ko. Maraming salamat, and mas gagalingan pa namin para sa inyong lahat. There you have it. Sa oras ng 5:56 nako, bitinin muna natin, padaanin muna natin ating mga commercials para naman ang lahat ay talagang makahinga ng tuwid. Oo, yung saktong hinga kasi hindi na sila makahinga sa kilig talaga. Napakaganda daw ng episode ngayon dahil may kilig, may luha, pero lahat sila ay may ngiti sa mga labi, 'di ba? Syempre ito po ang Banana Crew. Maraming salamat mga ka-vibes sa pagtutok.